Ito po, pakinggan natin ang panawagan po ni Senador Bongo, ang isa sa pinakamalapit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon nga po ay nandyan sa ICC. Dahil nga daw po sa kalagayang pangkalusugan. Ito, pakinggan po natin dahil alam mo naman, tayo mga Pilipino kapag kahit sino, lalo na ho pagka ganitong buhay na nakataya at may sakit, umiiral yung ating pagiging Pilipino. Ito, pakinggan natin ang kanyang panawagan sa mamamayang Pilipino. Babayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, di natin siya nakikita, di natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po sa kanyang edad ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo at marami pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray or magpa-MRI. Ngunit sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan, hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon at ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ngunit hindi po pinalad na makapasok. At nakakalungkot po isipin kung ano na ho ang sitwasyon niya ngayon. Kung totoo po yung balita na siya po'y naging unconscious, na natagpo ang unconscious at dinala po sa hospital para makapag-laboratory test. Sana po'y gumaling po si Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kanyang pagaling sa lalong madaling panahon. Kung nandirito lang sana siya sa Pilipinas, masasamahan ko siyang magpa-hospital, masasamahan ko po siya magpa-check up kahit anong oras po, gaya ng ginagawa ko for the past 26 years. Ako po'y nadulungkot at nababahala sa sitwasyon niya ngayon na mag-isa po at matanda na po si Tatay Digong. Marami na po siyang karamdaman sa kanyang edad na 80 anyos. Napakahirap po ng sitwasyon ni Tatay Digong. Bilang 80 years old po, marami na po siyang sakit at sanay po siya na inaabot yung mga medisina, sinasamahan siya ng kanyang personal nurse or caregiver dito noon sa Pilipinas. Ngunit ngayon ay hindi po na pagbibigyan na meron siyang caregiver. Napakahalaga po na merong nakatutok po sa kanya, tumingin po sa kanya para maiwasan pong madisgrasya o madulas po. Dahil hirap na rin po siyang maglakad. At sana po bigyan po ito ng konsiderasyon ang kanyang sitwasyon doon. Importante po para sa ating lahat na siya po'y magiging ligtas. Ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan po, ang kanyang kalayaan ay napakahalaga po para sa ating mga kababayang Pilipino. Dasal po ang kailangan sa ngayon mga kababayan po. Huwag po tayong tumigil na magdasal at ipaglaban po si Tatay Digong. Napakasakit po isipin sa kanyang edad po ay mag-isa po siya doon. Sana po makauwi na po siya rito sa ating bayan. Dito na po siya tumanda. Yun naman po ang gusto niya sa buhay. Makauwi lang po sa Pilipinas, makauwi po sa Davao. Tanda na po si Tatay Digong. Okay. So ayan po ang opisyal na panawagan ni Senador Bongo at salamat dito sa nilabas courtesy of Senador Bongo sa kanyang social media account itong kanyang panawagan ito matapos nga po lumabas yung balita na may sakit nga po ang dating Pangulo. Yan yung lumalabas. So tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon dyan ng pamahalaan.
tulad ng sinabi ko, ano man ang ating paniniwala sa kung ano mga political issue sa ating bansa, pero pagka ho ganyang kalusugan na pinag-usapan, nag-iiba ho ang tingin ng mga mamamayang Pilipino. At karapatan ni Senador Bongo na manawagan ng dasal. Dahil isa nga po yan sa talagang pinakamalapit. Alam naman natin yan, public knowledge naman yan noong araw pa, malapit sa dating Pangulo. Ay pati pala yung doktor na galing dito sa Pilipinas na punta ron, hindi daw nakapasok eh. Ibang-iba talaga yung security ng dahig, ano ha? Talagang stricto sila, di ba? Dati nga mga anak lang. Abogado at mga anak lang. Yung iba pang mga malapit talagang kahit bumalik-balik doon, di ba? Si Senador Padilla, ilang beses bumalik doon. Kung sino-sino mga senador na puntahan doon, hindi talaga ako nakapasok eh. Ito doktor na, hindi pa rin. So, baka ang tingin ng ICC, may sarili silang doktor. Kaya, anyway. So, ayan po, ano ang inyong masasabi dyan? Bago lang po yan. Napanawagan ito ni Senador Bongo. At tungkol sa pagdadasal. Dasal daw po ang kailangan nila para sa panunumbalik ng kalusugan at siyempre ang kailangang hangad na makabalik ng bansa. Yan yung issue na makabalik, hindi natin masasagot yan at hindi natin kasi tawag dito, mapipilit yan kasi ang may control na sa kanya ngayon ICC, ang Philippine government. Sabi nga nila wala nang magagawa dyan kung paano dahil under na ng ICC ang kalagayan ng dating Pangulo. Kaya ang gobyerno, kung ano man ang kailang magagawa pa, ewan ko kung ano man kaya nilang gawin. Kasi ang paniniwala, walang jurisdiction ng Philippine government, Philippine law, Philippine authority. Kaya din sa kalagayan ng dating Pangulo. So ano po yung masasabi dyan? Alam kong maraming siguro naiyak dyan sa panawagang yan ni Senator Bongo. Okay? Pero wala tayong magagawa. Ganun ho talaga. Kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng mga problema, ay talaga naman pong yan ay kailangang pag-usapan at iparating. Yun naman ang layo din itong aking title, itong aking topic. Ang lahat ng isyong ganyan, lalo na pagka pangkalusugan at ang nakataya na ay atin hong binibigyan ng pansin. Salamat Senador Bongo at saka dun sa kanyang mga staff. At naglabas kayo ng ganyang opisyal na pahayag at yan naman po ay aking ipinaparating din sa inyo po. Lahat ng aking mga subscribers at followers, viewers sa buong mundo. Ayan po ay opisyal. Hindi po AI yan. Hindi po fake yan. Opisyal po yan na nakita nyo, maluha-luha na si Senador Bongo. Kitang-kita nyo, kaya pinakita ko sa inyo. Kita nyo yung lungkot ng mukha niya. Diba? Talaga naman hong tatay-tayan yan. Isa ho yan sa talagang nagmalasakit daw for the past 26 years. Ganun palang katagal ang kanyang relasyon dalawa. So malaya ako yung makapag-comment, react dito ho sa isyong ito. Sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte.